skandalo tungkol sa pork barrel. Bawat taon, may pera sa ating national budget na kinukuha yan sa mga kinikita ng ating gobyerno. Halimbawa, mga buwis na binabayad ng nanay mo, tatay mo, yung mga duties, tawag doon customs duties sa mga in-import natin, basta imported yan, may kita ang gobyerno. Ngayon, doon sa budget na yon, bawat taon, binibigyan ang bawat congressman ng 70 million pesos. 70. At iyan ay dapat iukol sa mga proyekto na sa tingin ng congressman maganda para sa distrito niya. 70 million ang senado, ang 70 million ang congressman, 200 million ang senador. Kaisipin lang ninyo ang tentasyon na ito. Kung mag 10% ka lang nakaltasan ang iyong pork barrel sa isang taon, meron ka ng 7 million, hindi ba? At kung senador ka, kung kaltasan mong pork barrel mo ng 200 million, kumuha ka lang ng 10%, 20 million na yon. Ganon kalakas ang pagkakaltas o pagnakaw ng pera sa ating gobyerno. Pero ngayon, nagkaroon ng bagong chairperson ang Commission on Audit at natuklasan nila na ang mga pork barrel ng maraming senador at congressmen hindi na pupunta sa local government. Usually, you will give it to the local government. If you're a congressman, you'll give it to your district. If you're a senator, you'll give it to the mayor or governor of a local government. Kung hindi, binibigay pala, natuklasan ng COA, binibigay pala itong pera na ito sa mga NGO, non-government organization. Kaya nagtaka ang COA at pandaguli, nagbalitaw ng balita na 3 senador ay nagtanggap ng mga halagang 500 million, 400 million, 300 million, at wala palang proyekto ang mga NGO kung kanino nila binigay ang pera. Kung di pineke lang lahat ng dokumento at hinati lang nila ang pera yon. Halimbawa mo 200 million itong taon ng senador, ibibigay niya kunwari sa NGO, pero actually, sa 100 million, 50 million kay senador, 50 million kay NGO. Ganon ang skandalo na sinasabi tungkol sa pork barrel. Ngayon, ang nagpundar o nagpatakbo nitong mga NGO ay isang tao na pangalan niya si Napoles. Kaya pinupuri ko siya nung Senate hearing. Kako, ang talino mo naman, hindi ka man lang nakagraduate sa Lyceum. Pero nakayanan mong gawin ito. Pero ayaw niya magsalita. Ay ngayon, bigla na lang magsalita. Gusto na raw niya magsalita. Pangalanan daw niya lahat. At hindi lang yung 3 na sabi ng ombudsman ay dapat isampa na ang kaso laban sa kanila sa korte. Sabi yan ni Napoles na sabihin na daw niya ang buong katotohanan at lahat na daw ng mga pangalan ililista niya sa publiko. Ngayon meron naman isang senador na kalaban ko. Kalaban ko yan dahil hindi ko alam kung babae o lalaki siya. Ay nagagalit ako dahil nalilito ko bawat ko siya makita at marinig ko mga pinagsasabi niya eh. Ang tawag sa kanya si Ping Lacson. Pero ang dapat niya talagang pangalan niya ay si Pinky. Ngayon bigla na lang si Pinky, hindi na senador yan, bigla na lang lumitaw kagabi sa telebisyon at nagpapakita na meron daw siyang sarili niyang listahan ng mga nasangkot sa pork barrel na kinuha daw niya sa pamilya Napoles. Una, bakit bigla na lang siya nakikipagsaw-saw dito sa problema na ito? Nung unang nabuksan ito, wala na siyang paki, hindi na siya senador, hindi ba siya cabinet member, apply siya ng apply hanggat sa para na lang umalis siya. Ginawa siyang presidential assistant, dose-dosena yan sila eh, para sa mga nabagyong super typhoon Yolanda. Eh ngayon, binigyan daw siya ng kopya na wala namang pirma yung kopya na yon, hindi man siya notarized, hindi man siya handwritten, basta pinipresenta niya na ebidensya daw niya yan. Iyan ang ehemplo ng tao na ang IQ ay napakababa, na hindi yan papasa kung mag-apply na mag-aral dito. Kaya ang gulo-galo natin ngayon, kaya nag-isip ako tuloy, bakit ang isa sa mga 3 senador na sinabi ni Ombudsman ay may ebidensya laban sa kanila, ang
pinuno nila ay ang dating Senate President, no less than the Senate President of our country, has been implicated and apparently was the leader of this conspiracy against the Filipino people. Biro mo, sa kalagitnaan ng gutom at hirap, walang panggamot, walang pang-eskwela, walang pambili ng maski ano ng ating mga mahihirap. Sila, limpak-limpak na pera ang nanakaw nila, ang lalakas pa ng loob nila na magtanggol daw ng sarili nila. Nang sabi ay, lahat daw ng papeles na may firma nila, purong peke lahat yun. Ito, gawin yung ehemplo ng problem solving ninyo dahil magiging professional na kayo. Kung totoo, ng mga pera, 200 billion na bawat senador bawat taon, ay hindi daw napunta sa kanila kung hindi na may nagpeke ng signature nila. Ba't hindi nila hinanap? 200 billion din yan bawat taon ba't hindi nila hinanap ng mga bawat taon na yun? Sabi niya, saan napunta ang aking 200 million? Dahil meron din ako mga kababayan na gusto kong bigyan yun. That's the question they cannot answer. Pero ngayon lahat daw peke. Pagkatapos, maliban dyan, natuturuan pa itong Senate President. Sabi niya, hindi ako nagpirma niyan. Kung hindi, binigyan ko ng kapangyarihan ang aking Chief of Staff, kaya siya may kasalanan dahil pirma siya ng pirma. Bumalik si Chief of Staff niya. Akala ko, magsasabi na ng totoo. Hindi pala. Nagtatago daw ngayon, pero alam ko kung saan. Nagtatago siya sa Cagayan, yung bayan ni Enrile. Tinago din sa Cagayan ni Enrile, yung Lacson. Si Lacson, nagtago din sa batas. Ewan kung anong klaseng probinsya ang Cagayan. Bakit madaling magtago doon? Anyway, ngayon bumalik ang Chief of Staff niya, sabi niya, hindi naman akin din yun dahil ang aking firma, nipeke din ang aking Deputy Chief of Staff. Kaya tatlo na sila natuturuan ngayon. Si Boss, si Bossing, si Chief of Staff, si Deputy Chief of Staff. Mamaya aabot na yan sa inyo. Ganon kalakas ang loob nila. Maniniwala ba tayo ng ganyan? Kaya ako, naupo ako't nag-isip. Sa tingin ko, gumagawa sila ng iskandalo, kamukha nito, para makalimutan natin ang pork barrel. Ngayon, ang iniisip na natin ngayon ay, baka mag-away-away. Si President Aquino at ang kanyang mga kampo sa isang dako, at sa kabilang dako naman, itong si Senate President Enrile, si Pinky Lacson, at yung mga kasamahan nila. Gumagawa sila sadya ng gulo para makalimutan ng publiko yung pera sa 100 milyon na ninakaw nila. Dahil ang gusto natin ay na magbista sila sa sandigan at kung mapatunayan ay magpreso sila for 30 years because that is the penalty for plunder. Hindi lang natawag yan na malversation o pagnakaw ng pera, kung hindi ibang pangalan niya, plunder, na sobra sa 50 na milyones ang ninakaw mo. Sino sa inyong nagdakaw ng sobra sa 50 million? I am educating you that the name of your crime is plunder. And the penalty of plunder is this. Oras na sinampa ang demanda mo sa korte ng ombudsman, kagad-agad lalabas ng warrant of arrest ng korte. Maski pang karaniwan lang na kaso, kagad maglalabas ng warrant of arrest. Ngayon, pag na-aresto ka, I'm teaching you criminal procedure. Pag na-aresto ka, pumunta ka doon sa korte, sabihin mo, magpapiansa ho ako. At magpakita ka ng titulo mo na ipapiansa mo, o kaya bumili ka ng bail bond mo sa bail bond company, kaya nakapiansa ka. Pero, plunder is very different. Hindi ka pwedeng magpiansa sa plunder. Kaya, pag nagpakita ka sa korte, kaagad ka dadalihin sa kulungan. You become what is called a detention prisoner. Ganon kabigat ang pagtingin ng batas sa plunder na hindi ka pa nabista, hindi ka pa na-found guilty, papasukin mo na ang kulungan bilang isang detention prisoner. Ang pangalawa na epekto niyan ay ganito. Kung ikaw ay opisyal ng gobyerno, automatic yan, suspindihin ka sa opisina mo. You'll be suspended from office as a public official, maybe from the Senate if you're a senator, plus you will immediately be sent to jail. These are the two reasons why Metro Manila is so agog with rumors today
Dahil sadya nilang nililito ang taong bayan para hindi na mapag-usapan ang napakalaking sala nila sa ating bansa. This is a diversionary tactic. This is Saiwar operation. This is a campaign for disinformation of the Filipino public. Kaya ako pumunta dito dahil graduate na kayo. Di marunong na, you belong now to the ranks of the highly educated Filipinos. It is now your moral obligation to analyze the situation from a moral point of view. Not only from the political point of view, sino kaya mananalo, sino kaya ang masisira dito sa iskandalo, panibagong iskandalo na ito. Kung hindi dapat pag-isipan natin, moral ba yan? Na nasa mataas ng panunungkulan, magnanakaw ka ng limpak-limpak na pera? Hindi abot isipin ng isang pagkaraniwan na tao, magkano ang 500 million? I, for one, cannot contemplate how much that money is. Kaya pala, ganon ang ating politika. Kaya pala, ganon ang hirap ninyo na puntain ang mababa na tuition. Itong eskwelahan, dahil ang pera natin na makarami sana dahil napakayaman natin sa likas na kayamanan, nakaw na walang puti. Itong mga gagong ito. Kaya kalabanin ko sila. Mamatay man ako, umultuhin ko rin sila. But I am making a report to you on this momentous day so that as responsible citizens of our society, you can make up your own mind. Now, I will proceed to my commencement speech. I have entitled it, Dreams to Live For, the Lessons of Life. Nothing matters more to the future of this nation than to ensure that our young men and women learn to believe in yourselves and to believe in your dreams. Maniwala ka sa sarili mo, kaya mo yan. At maniwala ka sa panaginip mo, abutin mo yan. I believe one of our country's most priceless assets is the idealism of our young people. Kaya madalas akong nag-ikot sa bansa. Pag nakumbida ako ng mga kabataan, dahil mas gusto ko kayong kausap ng kayo mga gago sa Senado. My generation has invested all that it has, not only our love, but also our hope and faith in your generation. Hence, allow me to share with you what life has taught me, and in the end, to encapsulate for you the meaning of life. Bata lang kayo. Kaya narinig na niyo ang expression, what is the meaning of life? Anong kahulugan ng buhay? Pero wala pang meaning yan ngayon sa inyo. Parang hindi pa ninyo binibigyan panahon ito. Pag umabot na kayo sa edad ko, tatanungin na ninyo, pag malapit nang mahinto ang buhay mo, towards the end of your life, when you see the horizon, malapit ka nang umabot doon sa pinupuntahan mo, magtatanong ka na, ano kaya, bakit kaya ako pinanganak dito? Na sigurado namang malungkot at mahirap itong buhay na ito. Wala namang tao na nagsasabing wala siyang kahirapan na dinadaanan o wala siyang kalungkutan na dinadaanan. Kaya habang tumatanda ako, nag-isip ako palagi, what is the meaning of life? Nagbabasa ako, nakikinig ako sa ibang tao. Ito ang aking natutunan. First, life teaches us that whether we perceive it as predestined or as random. Ibig sabihin, whether you believe that there is a so-called thing as a previously decided future, meaning to say, predestination. Or, kung sa tingin mo man, walang kwenta ito, maski ano yan, magyayari na lang bigla sa iyo. The philosophy that life is random. So whether you believe that life is predestined or life is random, life is beyond any person's control. Hindi mo maaring kontrolahin ang magiging mangyari sa iyo. Pwede kang magdasal, pwede kang maghingi ng payo, pero wala kang ganong poder wala kang influensya na ma-determine mo kung anong magiging kalalabasan ng buhay mo. Halimbawa, bigla na lang mamamatay ang isang magulang mo o isang mahal mo sa buhay na walang rason o bigla na lang may mangyaring kalungkutan sa iyo. Halimbawa, hindi ka tinanggap ng girlfriend mo and so on. So,
that is my first lesson in life. I cannot control life. You certainly will not be able to control life either. Human beings have inhabited this planet for only 250,000 years, or 0.0015% of the history of life, the last inch of the cosmic mile. The Earth worked perfectly well without us for billions of years, and it will continue to do so even when we are gone. This fact makes our existence seem more like a happy accident than a carefully thought out plan. So first lesson, I can control my life. No matter how hard I study, no matter how much I try and help other people as I'm taught to do by my religion, apparently I cannot control everything. I can only control myself, but sometimes even that is not always successful. So that's the first lesson I learned. The second important lesson that life has taught me is this: there is no template for the meaning of life. Buong buhay mo, tatanong ka, ano kayang hulugan itong buhay na ito? Ano kayang gusto talaga sa akin ng Panginoon? Bakit niya ako binuhay sa ganitong sitwasyon na ito? Ano bang gusto niyang gagawin ko? Akala mo, pagtanda mo, malalaman mo kung anong sagot. Walang sagot yun. There is no definite answer. There is no one surefire answer to the question of what is the meaning of life. This is what I learned. Life has the meaning that you want to put into your life. Mamili ka kung anong meaning gusto mo, pero ikaw din ang mamili kung anong kahulugan ng buhay mo. For example, you might want to grow rich, and you'll do anything to be rich, but it will not ensure that you will grow rich. Or, gusto mo malaking pamilya, maski hindi ka mayamang-mayaman, at nagkaroon ka ng ganong pamilya na nagmamahalan talaga kayo, ay di naging masaya ka. Dahil linagyan mo ng kahulugan sa pamagitan ng pagpili mo sa buhay na mas gusto mong malaking pamilya nang sa yumaman ka o maging matagumpay ka, higit sa lahat. So you put your own meaning into your own life. That is the lesson that I learned and which I share with you this afternoon. The meaning of life is what you choose to make it mean. Life is the consequence of our moral choices. It's a very, very complex thought. Life is a result of what we do every single day where a moral question is presented. For example, kung may choice ka, mamili ka, pwede na mataas ang grado mo pero mangopya ka, o pwede na pagkaraniwan lang grado mo pero sarili mo kayod. Kaya mamili ka because your future life will be determined by the moral choices that you make today. Kung public official ka, mamili ka kung magnanakaw ka ng pera, kaya kaya mong bilhin ang susunod na halalan, o kaya di ka magnanakaw at malamang sa talo ka pag nag-away kayo ng isang pang politiko na nagnanakaw dahil mas maraming pera siya nang sa iyo. A meaningful life. While there is no blueprint for the meaning of life, there is countless research on ways to have a more meaningful life. There are 3 ways to make your life more meaningful. 1, get connected. Huwag ka namang maging recluse. Join society. While a busy social life with lots of friends may help keep you happy, it is the deeper relationships with loved ones that will truly add meaning to your life. Kaya kung graduate ka na at magkakaroon ka ng trabaho, pwede ka nang mag-asawa. Di magiging maligaya ka because you are now connected, according to my advice. Second, do not shy away from stress. Huwag mong sabihin, ayaw ko yung ganyang trabaho kasi masyadong akong na-stress. The things that add the most meaning to our lives, a high-pressure job or caring for a loved one, are often the same things that add the most stress to our day-to-day existence. However, taking the easy road is not always the better option. The biggest challenges in life often lead to the biggest gains in the long run. Kaya, kung gusto mo, makabit mo ang lahat na malusog ang katawan mo, nakapaligid ka ng mga nagmamahal sa iyo, naging matagumpay ka sa profesyon mo, kung yan ang gusto mo, hindi gawin mo ang lahat na magawa mo. Hindi ka naman pwede magtagumpay na wala, hindi ka kumakayod o hindi ka, that you don't tax yourself beyond your limits. So always try to achieve beyond what you think you can. Always reach for the stars. Bakit
bakit mapaligaya mo sa sarili mo kung dito ka lang sa mundo? Kamtan mo talaga yung halos hindi mo abutin. Yun ang tunay na kaligayahan. Number 3 lesson, find a sense of purpose. Ay di natural lamang na pag nag-graduate ka, gusto mo na meron kang trabaho, bibili ka na ng una mong bahay, bibili ka na ng una mong kotse, pag-asawa ka na ng una mong asawa, dahil yung iba maraming asawa eh. Pero after that, you have to ask yourself, what is all this for? So find a sense of purpose. Studies show that people who spend more time pursuing activities that reflected their sense of self were the people who found their lives more meaningful. A life filled with meaning is linked to doing things that express and reflect the self. Ngayon, meron pang hiningi ang inyong school authority sa akin na magsasalita ako tungkol sa tawag na ASEAN integration. Gusto ba ninyo yan? Sa palagay ko hindi. Mainit. Pero bigyan ko ang pag-utos sa akin. Ang ASEAN is Association of Southeast Asian Nations. 10 mga bansa iyon. Ngayon, 10 tayong iba-ibang bansa. Pero, meron tayong kasunduan ngayon sa 10 na ito na by 2015, lahat tayo, all 10 countries of the ASEAN, will become one entity. Anong ibig sabihin? Hindi ba, kung ikaw ay isang hiwalay na gobyerno, pag dumating ang tao sa bansa mo, kailangan meron siyang visa at passport. Ngayon, kung integrated kayo, kamukha sa Europe ngayon, hindi ka na kailangan ng visa bawat isang bansa na yon. Isang visa lang para sa lahat ng bansa. That is the meaning of integration. Or, kung sa Pilipinas, halimbawa, mag-import tayo ng mga kotse made in Japan, or let's say, in Southeast Asia, made in, let's say, Indonesia, kailangan babayad tayo ng import tax. Kaya mahal ang important sa atin. Pero kung integrated sila, hindi sila pababayarin ng tax. Kaya kung ano yung presyo ng kotse doon sa Indonesia, kung saan siya ginawa, ganon din ang presyo niya sa Pilipinas. Dahil buo na tayo, nagbuo tayo, times 10. Yan ang ibig sabihin ng integration. So watch out for ASEAN integration because it will be a dominant factor in your professional life. Magiging mas madali na magnegosyo tayo sa isa't isa, pero magiging mas mahirap din because it will become more competitive. Pati itong mga trabaho, malamang sa mas mahirap kumuha ng trabaho dahil marami kayo na maghanap noon. You are going to love me for this. This is my conclusion. I want to recite to you some stanzas from the poem, What I Live For. What I live for. I live for those who love me, whose hearts are kind and true, for the heaven that smiles above me and awakes my spirit too, for all human ties that bind me, for the task by God assigned me, for bright hopes yet to find me, and the good that I can do. I live to hail that season, by gifted ones foretold, when men shall live by reason, and not alone by gold. When man to man united, and every wrong thing righted, the whole world shall be lighted, as Eden was of old. I live for those who love me, for those who know me true, for the heaven that smiles above me, and awaits my spirit true, for the cause that lacks assistance, for the wrong that needs resistance, for the future in the distance, and the good that I can do. Thank you, and good luck.